Alam mo, ang dami ko nang napanood ng mga promotional materials ng iba't ibang bansa. Ang nakikita ko, yung mga lugar na dapat malaman ng tao, wala akong nakikita mga government officials. Muli naman tayong sasamahan dito ng isang political commentator, veterano broadcaster, walang iba kundi si Manong Jason. Sa Manong J, maayong gabi, 10 oras sa gabi, Admar Vilando at MJ Mandihari mo makauban. Manong, Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig dito sa live streaming na ito, sa broadcast na ito. Opo, dito muna tayo sa communication po natin, lalo na Sige po po. sa usaping komunikasyon, lalo na pinopromote ng bansa natin, kabilang na sa ahensya po ng Department of Tourism, yung mga magagandang tanawin po natin na Manong J. Pero ikaw ba ay satisfied doon sa naging paliwanag ng kalihim po ng DOT kung bakit nandun lagi yung kanyang mukha? Kasi parang sinasabi niya, yun ay katibayan na siya pumupunta doon sa mga lugar at katibayan na siya nagtatrabaho. Parang ganun yung basa ko po, Manong Jay. At ito po ba'y katanggap-tanggap sa inyo yung mga sinasabi niya kanina sa pagdinig po dyan sa Senado? Alam mo, ang dami ko nang napanood ng mga promotional materials ng iba't ibang bansa. Ang nakikita ko, yung mga lugar na dapat malaman ng tao, wala akong nakikita mga government officials na, limbawa, yung example, yung commercial o yung promotional material ng Malaysia Truly Asia. Wala kang makikita doon, key government officials, even tourism officials, pero nakikita mo ron yung lugar, yung kultura, yung gastos o yung availability ng transportation, yung affordability ng lugar. The same with Vietnam and Thailand. We're talking here of Southeast Asian countries lang, no? Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung mga bansang madalas na pinupuntahan, especially mga pilgrimage area, no? Katulad ng Israel, ng Egypt, ng Iran, at iba pang lugar, no? O Persia. So, while siguro anong tawag yan, diskarte nila yan, pero sa tingin ko as a communication expert or an experienced communicator sa larangan ng promotion, I don't think nakakatulong yan. Pagkus it might even be a minus factor. Kasi, sino pa pupuntahan ko roon? Yung bang nagsasalita? Si Miss Garcia ba o Mrs. Frasco? Kasi wala akong nakikita walang emphasis doon sa lugar. Like for example, ang problema numero uno ng Pilipinas is ayaw na magpunta sapagkat unang-muna ang mahal-mahal. Mahal ang pamasahe, mahal ng hotel. Tingnan mo nangyari sa Bohol, no? Isang iglap, ang ganda ng promotion, panglaw, etc. Ngayon wala na gusto pumunta ron dahil mahal, ang mahal eh. Oo. Tapos Siargao, which is supposed to be a place for, anong tawag nito, para sa mga lugar na mahilig sa surfing at sa baybaying dagat or beach resorts, no? Or diving. Wala na. Ngayon, what is ang reklamo, ganun pa rin, mahal, etc. Plus the fact na unti-unti nagkakaroon ng mga issues about tourism prostitution, etc. Na hindi maganda para sa bansa. So, ewan ko kung anong tawag ito, because they're spending so much, milyones para lang ma-promote. Parang naalala ko tuloy nung ginaganyak ang mga tao na sumuporta sa Philippine Health Insurance Corporation sa Universal Healthcare, pero puro mukha ni Rizon Tiberos yung nakikita. Kaya tuloy, bandang huli, nawala yung 10 bilyon para sa mga pag-alalay sa seniors. Yung pala, nagamit sa puro allowances ng mga direktor. Nung panahon na yun, na hanggang ngayon, sinasabi ng Supreme Court, ibalik nyo, pero walang nagbabalik doon sa pondo. Nadagdagan pa ng kinuhang pondo ng PhilHealth pagkatapos ginamit sa pagbayad sa mga ghost
flood control projects, Admar. Opo, kasi nung una pumalag siya kasi 'di ba malaki yung ibinawas mula sa 1B kada taon during past administration bago ang pandemya. After ng Mm. pandemya, hindi na ito tumaas. Siyempre, recovering. Before pandemic yun. Pero nung pagpasok ng parang pangalawang taon ng kasalukuyang administrasyon, di ba, pumalag siya dahil bumaba yung kanyang budget. Budget? Tapos ngayon, parang itinas ulit sa 1B yung budget. Pero still, nangungulelat pa rin po tayo. Bumaba po yung bilang ng mga turista. Tingin nyo po, dahil din po mukha niya yung laging nakikita, kaya tuloy hindi na po promote, bumaba yung bilang kasi imbis na yung mga magagandang tanawin yung puntahan, saglit lang, tao pala yung nandyan. Baka ganyan yung expect ng mga At turista. tsaka hindi nga nakikita yung buong problema. Kasi nung unang panahon, hindi pa naman departamento yan, yung agency na yan. So it was really an association, Philippine Travel Association, etc. Maraming pumupunta sa Pilipinas. Bakit? Kasi unang-una, ang dami talagang pwedeng puntahan sa Pilipinas na dapat pinopromote ng gobyerno. No? Kasi ang tourism kasi naging industriya na siya, it offers employment, tapos yung flow ng foreign exchange, no, ng foreign money na malaking tulong sa industriya pati sa mga industriya ng hospitality, hotel, food, etc. Wala akong ewan ko kung kayo may napapansin ba kayong bago na pinopromote ang Pilipinas bilang isang tourism destination, no? Kanya-kanyang kasi dapat diyan una-una pati yung local government dapat ini-involve. Wala naman ako nakakitang na-involve na local government dito sa efforts ng kasalukuyan Department of Tourism. Opo, no? Tsaka ito rin, wala tayong pangmatagalan na branding sa atin pong bansa. Unlike sa ibang mga lugar, talagang nag-stick sila sa Isa lang. branding na yon. Sabi ko may example dyan, pinaka-example, Malaysia. Truly Asia. Ilang pung taon na yan, pero yun ang kanilang ginagamit at dumadami yung kanilang turista. Kasi nga, unang-una na promote ng mabuti, tama yung mga siguro mga pinaglalagyan nila ng promotional materials nila, no? The same thing sa tingnan mo yung war ravaged area ng Vietnam. Ngayon, isa na siyang tourist destination and they have more tourist arrival than us sa Pilipinas, no? Na dati-dati talagang nangunguna tayo dyan. Opo, at sa pinakahuling datos po, dito po sa Southeast Asia, ang Malaysia po yung may pinakamaraming tourist arrival. Umabot yata sila ng 40 million plus. Sinundan Correct. ito ng Thailand na nasa 30 million plus. Medyo bumaba yung nila dahil nga sa issue daw ng mga kidnapping, issue dun sa sigalot nila sa Border nila. border nila. Pero napakataas pa rin po compare sa 6 million mahigit sa atin minus yung mga balikbayan na Pinoy. Nasa 5.9 million ang mga foreign tourist arrival po natin po. Manong Jay, napakalayo kumpara sa Malaysia. At ang sinasabi, sa Malaysia, may pinakamaraming turista nila ay Chinese. Meron ding mga Indians at iba pang lahi. Sa Thailand naman, ang nangunguna sa kanila Malaysian. Manong Jay. Correct. Kasi tumatawid lang eh. Ngayon, nabanggit mo yung Chinese. Kasi problema natin, nag-aaway tayo ng inchik eh. Nag-aaway tayo ng mga turista, no, ng possible tourist, ng possible clientele, no? Parang yan eh. Tingnan mo ang Hawaii. Bakit kahit na siya, part na ng United States of America pero tourist destination siya, nakaramihan ng mga Hapon. Bakit? Kasi meron silang special package intended for this particular clientele. Ganon din dapat sa atin. Halimbawa, bakit of the over 4 million or almost 5 million na turista, foreign tourists na arrival sa Pilipinas,
Pag tinignan mo dyan, almost 3 million sa Davao nagpupunta. Bakit? Kasi meron silang dapat puntahan eh. Kasi meron silang intensyon para ano ba meron doon, no? Bakit why is it as clean as Singapore, as peaceful and as the most peaceful country in the world, no? So may dahilan. So yan ang problema natin sa Pilipinas. Maraming pwedeng magawa. Ang problema, it's the same leadership. Campaign strategies. Saan ba tayo nagpo-promote? Na? Paano ba natin pinopromote ang ating bansa? Pangalawa, sino naman turista ang pupunta kapag alam niya, number one, grabe ang korupsyon sa isang bansa. No? Pangalawa, palagi natin sinasabi, magandang peace and order, pero nakikita natin araw-araw na laman pa rin ng balita yung mga pinapatay, mga dayuhan na biktima ng krimen. So it doesn't help eh. Opo, at meron din silang pahayag na palalakasin din nila yung turismo naman, paghikayat ng mga Russian, na mga Ruso, na mga pupunta dito. In fact, meron na yatang direct flight daw papuntang sa Aklan ba yun? Pero baka mangyari din yan mangyari din sa kanila yung nangyari na sa China, kasi alam mo naman dahil nga dito BFF daw yung US, may sigalot against sa China, baka pagkakamalan na naman niya na kaya siguro dumami yung mga turista dito nga mga Ruso, baka tutulong yun sa China. Diyan marami na namang issue, baka yan na naman po yung mapagdiskitahan po, Manong Jay. Number one, they have to combat local adversary of tourism. Yung mga makakaliwang grupo, panay ang banat niyan, no? So, imbis na i-address muna ng gobyerno yan, no? Patahimikin yan, o ilagay sa ayos, or sagutin yung mga issues, no? Pabulaanan, para sa ganun, mawala yung ganung mga impression. Pagka nangaaway tayo, instead of inviting people to come, no? Hindi tayo pro-China or ang ayusin natin. Paano magaganyakan? Kung ang target ng gobyerno makaganyak ng mga turista, dapat lahat ng mga pagkilos nakasentro, nakatuon doon para na sa ganun effective, no? Ayusin mo yung pamasahe, ayusin mo yung hotel, yung mga accommodations, yung mga domestic transportations, yung mga pagkain, yung presyo, yung pricing, yung mga ganun. At saka yung mga hold up, yung mga abuso sa taxi, yung mga gano'n. Kasi pagka maayos yan, darating yung mga tao eh. Tsaka, opo, Manong Jay, si MJ po ito. Tsaka yung issue, Manong Jay, mahal daw sa Pilipinas compared sa Sobra. kapitbahay nating mga bansa. Tingnan mo lang, ako, tinitingnan ko palagi yan eh. Ngayon, pwede kang pumunta sa Vietnam, halimbawa, or sa Malaysia, na round trip mo, mas mura pa kaysa one way ng Davao to Manila. Di ba? Isipin mo, pakete nila, less than 10,000 kasama na yung hotel mo, pagkain mo, lahat-lahat. O pati aeroplano. Round trip pa yun. Kaya bumiyahe ka ng Manila ngayon, pagka nag-book ka ngayon, at bukas ka babiyahe, nasa mga almost 10,000-12,000 one way. O di ba? Ba't ka pa pupunta sa ibang lugar sa Pilipinas kahit domestic tourist ka? Pupunta ka ngayon sa ibang lugar kasi sulit yung gastos mo eh. Di ba? At tsaka yung pagkain, Manong Jay, yung accommodation, mahal din. Biro nga ng Sobra. mga dayuhan. Ganun nangyari sa sa Bohol, di ba, MJ? Naalala mo yung reklamo na grabe kung ano lang yung kinain tapos libo-libo na yung babayaran. Samantalang ako, ito, noong 2004, nung nag-ikot kami ni Senator Raul Roco, hindi pa yata umabot ng pati yung team namin, mahigit 20 katao. Hindi pa umabot ng 5,000 yung binayaran namin sa hapunan. Lahat na yun, nakakain na lahat. Ngayon,
Kaapiran ko, ilang platito lang, babayad ka ng 2,000, 3,000. Di sulit eh. Masyado nating ino-overprice yung sarili. Opo, Manong Jay, may bala ako ng topic. Yes. Bilang kayo po ay nasa Mindanao ngayon, ano po ba yung mga paglilinaw po ninyo bilang nandyan sa atin, hinggil po dito sa mga stigma na naman na lumalabas dahil nga nauso na naman yung mga gulo, lalo pat RPG na yung pinangbabanat dyan sa atin sa BARM, Manong. Alam mo, wala namang bago roon. Dati nawala na yan. Noong kapanahunan ni Presidente Duterte, wala nang mga ganyan. No? Kahit na anong panahon ni ERAP, nahinto na yan dahil sa inaasikaso ng gobyerno. Ngayon kasi, kanya-kanya, kanya-kanyang bataan. Pag kaibigan ka ni Speaker, kaibigan ka ni Marcos, ganyan. So, kanya-kanyang patigasan. So, ayun. Pero mga isolated cases ito, hindi ito yung pang-araw-araw na nangyayari sa Mindanao. As a matter of fact, kahit na nga katatapos lang ng Durongan Festival dito sa aming maliit na bayan, everybody is, magdamag, nasa kalye, wala namang nangyayari. Kaya lang, it is hyped by the traditional media in Manila na yan namang mga ampatuan na yan talagang sila nagpapatayan. So, ano magagawa mo? May mga rido-rido sila. So, but it should not reflect the entire picture of Mindanao. Ang tahimik, pumunta ka ng Bukid nun. Ang dami mong mapupuntahan doon. Pumunta ka ng Agusan. Marami. In other words, kung tutusin mo, wala dapat So, ang media is not helping any, The traditional media is not helping any. Kasi nga, dahil wala silang, imbis na ang headline nila yung mga nakawan sa gobyerno, gagawa sila ng mga blood and guts stories to attract sensation at mapanood sila ng Pilipino, pero hindi yun eh. Kaya kita mo, wala na halos nanonood sa kanila. Kasi hindi reflective ng totoong pangyayari. Hindi porke in RPG, dati na magkakaaway yan eh. Papatayan talaga yan, nag-uubusan ng lahi. Dapat dyan ang kumagalaw yung pamunuan ng Philippine National Police at yung Armed Forces of the Philippines. The Commander-in-Chief should address this with dispatch. And anong tawag nito? With gusto. Hindi yung sipin mo, tumatakbo na ng ilang araw. Nakita mo bang, meron ka bang narinig na instruction from the President or the Commander-in-Chief to put a stop on all this? Wala. Because the President is nowhere to be found. Opo. Di ba? Opo, uling topic na lang natin Manong Jay, kasi napag-uusapan yung nangyari kay Secretary Frasco. Dito naman tayo po sa merong pulisiya ngayon na anti-EPAL policy. Sa tingin nyo po, sapat na ito? Meron talagang batas na ipagbawal na kahit sino mang mga politiko, mga lingkod bayan dyan na magpa-EPAL. Merong isang barangay, nakita ko sa isang social media post dito sa Pasig na, 'di ba, sa mga papel sa barangay, meron niyang dito sa letterhead, nandyan din yung pangalan ng barangay chairman, kagawad, ano yung chairmanship nila sa komite ng kanilang barangay. Tinanggal na lang talaga, naiwan na yung pinaka letterhead na lang mismo bilang parte daw doon sa naging polisiya ng DILG. Pero sa tingin nyo, sapat na ba ito? Talagang magkaroon ng mas matibay na batas na talaga na ipagbawal na sa kanila yung mga mukha, yung makikita, Manong Jay? Kasi unang-una, sa lahat naman ng ginagastos nila, binabayaran naman yan sila ng ng taong bayan. Yung ayuda na binibigay naman nila, galing din naman yan sa mga taxpayer po, Manong Jay. Umikot nga, mag-ikot ka sa buong Pilipinas, lahat ng mga mayor's permit, may mukha ng mayor. Mayor's permit niya sa negosyo. Tatayo ka ng sari-sari store, bibigyan ka ng parang plaka ng sasakyan, tapos nandito yung business permit mo, number, pero mas malaki pa yung mukha ng mayor. Because this is being used as a political tool,
So eventually it will yung pagiging epal, ano yan that can be addressed by the people themselves in an election, no? Pagpili ng tamang ng tamang leader. Kanina lang nakikinig ako sa inyo, baka lang kasi makalimutan. Bisita nyo kanina si Grillo, no? Si Attorney Garcia. Garcia, yes. So, napag-usapan ninyo yung tungkol sa gusto ko lang saglitan yung impeachment na isinampa, dalawang impeachment kaya complaint against Vice President Sara Duterte. Ewan ko ba, aligagana naman itong itong mga komunista o itong mga kaibigan ng mga komunista, no? Ayaw na mga red tag na naman. So anyway, karapatan nila yan na magsampa. Kaya lang, napakalinaw naman sinasabi ng desisyon ng Supreme Court na February 6 ang pwede magsampa ng panibagong kaso. So I don't know kasi kung ito'y sinadya nila kasi alam nila na mababasura at talagang dahil dyan sa pangyayari, ibabasura at ibabasura yun dahil tapos may mga maraming salita pati sila Congressman Defensor na ito may sarili kaming rules. Malinaw nga, wala pa silang rules hanggang ngayon. Wala. Alam mo, ang tagal ng isang taon na lumipas simula nung 19th Congress, tapos kailan siya, July, nagsimula yung bagong Congress. Hanggang ngayon, wala pa silang ina-adapt na impeachment preparatory to the impeachment. Yan, tinatalakay ng House Committee on Justice yung impeachment ni Mr. Marcos. Pero ano silang rules on impeachment na ina-adapt pa. So, wag tayong magtaka kung ano man yung impeachment na ipapasa nila, mababasura rin because it will suffer the same fate ng impeachment na isampa, no? Kasi wala akong makita wala akong makita ng dahilan para magsampa sila maga. Pangalawa, ano yung sasampa nilang violation ni malinaw naman yung sinasabi nila kaya sila gumagalaw dahil gusto nilang mawala si Sara Duterte sa landas ng 2028. So it's a political it doesn't wala doon sa intention of the framers of the 1987 Constitution. Manong Jay, dagang salamat sa imong oras o gigayon sa ulitin. Good night po. Pasensya na dahil Thank this you. oras na Walang problema. Pagaling ka rin, MJ. Wow. Ayan, maraming salamat si Manong Jason sa isang political commentator, batikang broadcaster po ating nakasama mga kapartner dito sa ating programang SMNI Nightline News.